Akala ko ang sakit ng asawa ko ay natural lang sa edad niya na nagka-anxiety. Pero may inamin siya sa akin at binigay niya ang cellphone niya at doon halos hindi ko kinaya ang nabasa ko. Part 1. Hello Ate Ann, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng page mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Jerry. May asawa na ako at may 4 kaming anak. Isa akong construction worker at ang asawa ko naman ay nasa bahay lang. Ang panganay naming anak ay may magandang trabaho na ngunit wala pa itong asawa. Mabait ang asawa ko kaya hindi ko kailanman naisip na may itinatago pala siyang malaking problema. Isang araw napansin kong madalas siyang tulala, hindi makatulog at madali nang umiyak. Akala ko noon ay pagod lamang siya o may iniisip na problema. Habang tumatagal ay lalo siyang nanghihina kaya nagpasya akong dalhin siya sa doktor. Pagkatapos siyang suriin, sinabi ng doktor na may anxiety siya. Nagulat ako dahil hindi ko alam kung bakit umabot sa ganoon ang kanyang kalagayan. Habang nasa klinik kami ay bigla siyang umiyak at sinabi niyang may aaminin siya sa akin. Ate Ann, halos mabaliw ako sa narinig ko. Inamin niya na naging addict na raw siya sa scatter. Hindi na raw siya makatulog dahil sa kaiisip sa mga perang natalo niya. Sinabi niyang matagal na niyang gustong sabihin sa akin ang totoo, ngunit natatakot siyang magalit ako. Tinanong ko siya kung magkano na ang natalo niya. Kinuha niya ang cellphone niya at ipinakita sa akin ang mga transaction record sa kanyang GCash. Nang makita ko ang mga halaga, ay parang nanghina ang buong katawan ko. Halos 100,000 piso na pala ang natalo niya sa pagsusugal. Mas lalo akong nasaktan nang malaman ko kung saan niya kinuha ang perang iyon. Sinabi niya na umutang siya sa iba't ibang online lending app. Ang masakit, wala akong alam sa mga utang na iyon. Ang akala ko ay maayos ang lahat habang nagtatrabaho ako araw-araw para sa aming pamilya. Habang umiiyak siya, ay paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Sinabi niyang nagsisisi siya at hindi niya naisip na lalaki ng ganoon ang kanyang problema. Araw-araw daw siyang tinatawagan at minimensahe ng mga pinagkakautangan niya, kaya lalo siyang kinakabahan at natatakot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit ako dahil niloko niya ako at itinago ang lahat ng ito. Nasaktan din ako dahil ang perang pinaghihirapan ko ay parang nawalan ng halaga. Ngunit sa kabilang banda ay naaawa rin ako dahil nakikita ko ang kanyang pagsisisi at paghihirap. Naisip ko rin ang aming mga anak. Ayaw kong masira ang aming pamilya dahil lamang sa pagsusugal. Mahal ko ang asawa ko ngunit hindi ko alam kung paano ko muling ibabalik ang tiwala ko sa kanya matapos ang lahat ng nangyari. Kaya Ate Ann, gusto kong humingi ng payo sa iyo at sa mga taga-subaybay ng page mo. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, mapapatawad niyo pa ba ang asawa niyo matapos niyang itago ang ganitong kalaking problema? Bibigyan niyo pa ba siya ng isa pang pagkakataon para magbago?